Ah, Malaki na. grade 7. Kumbaga dati si Ha? first year. Kumbaga dati first year. Hmm. Babae. Ako din. Ako may anak akong isa, at saka may apo akong isa. Ilang taon na ba kayo? Hmm. 44. Oh. 44. Ako 42. Hmm. 42. Ha? 42 po ako. Hmm. Walang asawa? May libin ako dati. Pero wala Ha? eh. Libin lang, libin. May libin ako dati Hmm. pero hindi nag-work eh. Hmm. Ang trabaho ko naman is guard. Hmm. Asan ka ba po? Yung magulang ko nasa ibang bansa, nasa US. Hmm. Wait na lang ako sa petition ko eh. Ganun. Hmm. Habang hinihintay ko po yung petition ko, nag-guard muna ako. Hmm. Buti man, at least may work, di ba? May trabaho. Oo, kasi mahirap dito sa Philippines eh. Kung mahirap dito sa atin kung tambay ka lang, asa ka lang sa padala ng magulang mo, Hmm. wala, hindi mo bili yung gusto mong bilhin eh. Diba? Oo, saka talaga may trabaho kasi may anak ka na. At saka nasa tamang edad ka na. Matanda na tayo, di ba? Saka saan ka po? Bisaya ako. Sa Bisaya, kasi malawak yung Bisaya eh. Mindanao. Mindanao. Saan sa Mindanao? Bukidnon. Bukid nun. Ay, kay Barbers? Barbers ba yan? Ha? Kay Barbers. Ano? Di ba Barbers yung congressman dyan, Bukid nun? Ewan ko, ambot sa langaw. Hindi ko na alam. Matagal-tagal na kasi ako. Never mind, never mind. Ilan po anak niyo? Isa lang. 27 years old na. Oo, bakit? Bakit? May apo na ako. May apo na ako. Babae, lalaki yung anak niyo? Lalaki. Ilang taon po ba kayo nag-asawa, ma'am? 16. 16. 16. Oo. Ako ngayon 44. Matanong ko ma'am kung sakaling pipili ka ng magiging katuwang mo sa buhay mo, ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? Siyempre, yung magkaintindihan eh. Hindi naman tayo mga bata eh. Para anuhin pa yung isa't isa. Di ba? Pakiramdaman na lang. Kung papalarin, why not? Ano yung pakikiramdamin? Anong ibig sabihin nun? Yung, ano bang gusto mo sa isang lalaki talaga? Yung direct to the point? Siyempre, matino. Ma'am, saglit lang po. Wala po kayong headset, ma'am? Wala po kayong earphone na na may cord? Delay po kasi yung busis ninyo, ma'am. Kahapon mo pa sinabi, ngayon lang narinig. Kung wala po, ma'am, i-loudspeak nyo na lang po siguro yung cellphone. Okay na po. Okay na. Sige. Naka-loudspeak na po? Opo. Ayun. Accurate na. Go ahead. Ano, yun, yun na ma'am, ano bang gusto mo sa isang lalaki? Kung sakali lang. Kung Siyempre, magkaintindihan. Oo, magkaintindihan. Responsable, di ba? Hindi babaero. Seryoso sa buhay. Marunong magtrabaho, marunong maghanap buhay. Yun naman ang importante. Ayun.
Oo naman. Yun. Paano po Wala pala pong yun, sir? Paano po yun, sir, pag napetisyon na po kayo ng magulang mo doon, yung anak po ninyo, saan po ngayon? Mm. Ay, hindi naman po, DJ, siyempre, kung mag-asawa ko rito, Ah, pra-practice ko pa rin yung papilis niya. mauna lang po kayo, yung anak po ninyo, at saka yung pangasawa mo susunod na lang. Ganun po, DJ. Hmm. Kasi yung isang anak ko po, DJ, kasama na po sa petition ko yun eh. Mm. Kung halimbawa, alis na ako, kasama na po na yung anak kong babae. Package deal. Package deal na po yun. Eh kung halimbawa kami ni magkatuluyan, eh di nandun ako sa inyo eh. Pakasalan ko siya. Isang taon lang DJ eh, nandun na siya eh. Anong pakasalan? Hoy, kasal ako sa asawa ko dati. Excuse me po. Eh, divorce lang yan. Ipaanal, ma'am eh. Hindi talaga. Oh, ipaanal. US. Hiwalay ako. Hiwalay ako. Pero kasal ako. Oh. Bakit? Paano ba kayo Bakit? Paano ba kayo nag-iwalay ng asawa mo? Kasal pala kayo? Mahabang storya. Basta kahiwalay kami, mga almost 18 years. Ganun ba? Eh di, kung baka sakali tayo, eh di, paano bang dahilan kung paano kayo nag-iwalay? Baka naman masyado kang maigpit sa sinturon. Marunong ka lang magtrabaho, marunong ka lang maghanap buhay, mabuhay mo lang ako, okay na ako. Ganun ba yan? Ah, Tama na ba yung allowance mo na 15,000 naman? halya, nagmiminti ka ng pera. Ay, hindi naman dapat yan sinasabi kung hindi gagawin yan. Hindi yan pwede pa. Unahan mo sinasabi mo yan. Joke lang. Aw. Malit lang yun, ma'am. Gawin mong 50,000. No. Paano ba kayo nag-iwalay, ma'am? Tanong ko lang, paano ba kayo nag-iwalay nung ex mo? Kung okay lang sa'yo? Buhay na yun eh. Wala na. Ayaw ko nang banggitin yun. Ayaw ko nang anuhin yun. Kasi malay mo, makikita niya, masasabi niya, naninira ako. Ayaw ko manira ng tao. Wala. Basta. Pero ano bang gusto mo sa isang lalaki, madam? Ha? Ano bang isang katangian ng lalaki na hinahanap mo? Kung sakali na mag-aasawa ka uli. Marunong maghanap ng trabaho. Hindi ano. Basta, marunong mag-ano ng pamilya. Kung di mo naman nitatanong sa akin eh, kung sa pamilya naman is, may trabaho naman ako. Guard. Tapos, habang hinihintay ko yung petition ko, tatrabaho ako kaysa umasa ako sa magulang ko. Ganun. Hindi naman talaga dapat umaasa kasi may edad ka na eh. Oo. Ka naman dapat mag-ano sa parents mo, dapat may sarili kang decision mo, may sarili kang trabaho mo. Pero, hindi ko naman masisi sila, binibigyan pa rin ako ng allowance ko eh. Kaya lang naman na, hindihin ko. Binibigyan pa rin ako. Habang nagtatrabaho ko, binibigyan pa rin niya ako. Wow. Lahat po, nanay, tatay nyo, sir, nasa US ngayon? Opo, sir. Opo. Ilan po kayo magkapatid? Bali, sir, lima kami eh. Kaso namatay yung isa eh. Bali, 5 na lang kami eh. Bali,
yung ate namin nandun sa US. Siyang nag-petition dun sa nanay at tatay ko. Ah. Tapos yung nanay at tatay ko, siya naman ang nag-petition sa amin ng magkakapatid. Parang ganun. So, ngayon, pinapadalan po kayo buwan-buwan, sir. Kahit na may trabaho po kayo. Po, sir. Kahit paano, meron naman. Kahit paano. Saan po yung anak mo ngayon, sir? Nasa sayo po ba? Kapapasok lang kanina, sir. Oo. I mean, nasa custody po ninyo? Wala sa nanay? Opo, opo, opo. Okay. Ayun po pala, ma'am. May monthly allowance si sir, tapos nagtatrabaho pa. Yung trabaho niya, ibibigay niya yung rekta sa'yo. Kasi may pera naman siya padala ng magulang. Pwede na po yan. Hindi mo masasabi na ganun. Hindi pa pwede. Sahod Kasi pera yun ng pera niya. Hindi yun pwede anuhin mo na umaasa ka na ganun. Dapat may talaga yung sa trabaho mo talaga, sahod mo. Meron naman na po siyang trabaho. Yun nga lang, siyempre, love siya ng mga parents niya. Wala may problema. Walang problema. Importante may trabaho. So yung sahod ni sir, magkano sahod ng gwardiya ngayon? Nasa 30,000, no? Pwede na. 30,000 na, ma'am, sa'yo. Para sa'yo yan. Sabi mo lang yan ngayon, ha? Yeah. Ha? Kaya nga ako sumali kay Sir DJ dahil naghanap ako ng kaparehas eh. Kasi DJ, yung papilis ko is kasi lumayas yung nanay ko dito sa Pilipinas 2012 pa. Nag-uusap kami ng nanay ko, waiting ka na lang, sabi niya eh. Kasi mahirap kasi pag yung magulang ang kukuha sa anak. Ano pala yun? Mas madali yung anak kukuha sa magulang, no? Hindi, mas madali po DJ yung asawa ang kukuha doon sa asawahin niya. So pagdating ng araw, pag doon ka na sa US, madali mo lang kukunin to si ma'am. Ganun. Basta hindi siya kasal ha. Yun lang. Kaso kasal si madam eh. Kailangan, divorce pa ni... yung... Anal talaga, hindi lang divorce. Walang divorce sa Pilipinas eh. Kung nasa US ka na, 3 buwan mo lang yung sir, pwede mo na papa-analdo si ma'am. Kung anal na, pwede mo na pakasalan. Pwede na, dalhin mo na dyan sa US. Opo sir, pero... Kasi yung annulment dito sa Pilipinas, medyo mahaba yun eh. Pero... Kung sakali mo kami, ipunan ko talaga yun. Opo. Meron dyan mabilis sir, 1 buwan nga lang, basta 1 milyon eh. Depende yung dating partner niya kung sasangayon doon sa annulment. Yun lang, Oo. Huwag kang mag-alala. May asawa na din siya. Kung interesado ka, huwag kang mag-isip na huwag mo siyang isipin. Ano ba, ma'am? Matanong ko lang, ma'am. Ilang taon na ba kayo ng asawa mo? July? Oo. Maybe 18 years. 18 years? Sa loob ng 18 years nun, walang nagpatibok ng puso mo? Ay, mayroon. Meron naman, tumitibok titibok to ang puso ko eh. Bukay ako eh. Patingin? Naghahanap totoo, naghahanap talaga ako. Siyempre yung katuwang, yung mga kakasama mo habang buhay. Kasi matanda na ako eh. Anong tingnan mo, sir? Okay. Anong edad? 46, tama ba? 44. 44? 1980. Kasi 82 ako eh. Bata pa yan. Kung baga, hindi ba sumasakit yung baywang mo, ma'am? Ha? Masakit ba yung baywang mo?
Sumasakit na ba yung balik? Wala akong Okay, ma'am. iniinda sa importante sa akin, magtrabaho ako. Ano bang trabaho mo, ma'am? Parlor sa salon. Paano Hairdresser. yun? Paano yun? Gusto kong magpatubo ng buhok. Kaya mo ba? Hindi naman pwede, matanda na tayo eh. Kung bata-bata ka pa, siguro baka pwede pa. Ay, hindi na pwedeng magpatubo ng buhok, ma'am? Bakit? Ay, Ano? Talagang kalbo yan, sir? Pinakalbo mo? ay pinahit ko, sir. Ah, bakit naman skinny? Masyado ng saga, nipis. Di, kasi, idol ko kasi si Tupac. DJ eh. Ay, o nga, no? Ako eh. Pero, di yung passion ko is Tupac. Yung parang hip-hop na, pero may edad na, pero parang hip-hop pa rin. Hip-hop pa rin, oo. Yun ang po, DJ. Oo. Oo. Magporma, buhok, sombrero. Oo. Mm. Yun nga, DJ. Kung sakaling magkakatuluyan kami ni Madam, itong pinitirahan ko, bahay namin to. Ay, sorry. Paano ba to? May tumawag? Yun pa. Hindi na kailangan ipakita mo pa. Ay, sorry. Hindi. Itong pinitirahan ko ngayon, bahay ko to. Pero right lang. Kumbaga, walang titulo. Wala. Saan po kayo dito sa Maynila, Kumbaga, sir? squatter. Saan po kayo dito sa Maynila? Dito ako sa may Payatas. Ah, Payatas. Oo. Ayan naman halos Opo. karamihan ng bahay dyan eh. Yung tatay ko bumili ng may titulo Oo, sa may Bagumbong. Caloocan. Oo, Caloocan. Doon siya bumili ng mga may titulo. Saka Subdivision doon. may lupa naman po kami sa probinsya, sa Abra, sa Ilocos. Yun, may mga titulo yun. Oo. Meron yun. Ito lang tinitirahan ko ngayon. Walang titulo to kasi right lang to eh. Kasi Payatas eh, wala eh. Importante di binabaha, sir. Ay, hindi po DJ. Oo. Kasi mataas po to. Mm. Mabaha ng buong San Mateo eh, dito sa Payatas, wala. Mm. Pang ilang Kung si sali mo na, Madam, ang gusto, Ma'am Marisa, pang ilang sali mo na ito, ma'am? Ha? Pang ilang sali mo na po dito? Dalawa, matagal na yun, mga ilang taon na yun. Mga year 2000. Nawala man bigla yung... Nawala man yung ano ko dito, kausap. Mga 30 plus ka pa lang that time, no? Nung sumali ka. Or maybe, siguro. Parang. pero mukhang tisay ka, ma'am. Tisay ka ba? Ha? Tisay ka? Tisay? Ito na yung mukha ko. Maputi eh. Parang mistisa eh. Parang artistahin ba? Aba, tingin mo lang yan. Kung sa Hindi na. kung sa artista, sir, sino po yung kamukha ni ma'am? Parang yung anak po ni Claudine Barreto po. Sino ang ikaw din ba ito? Claudine, yung anak ni Dennis Padilla. Hindi ko rin kilala yun eh. Sino ba yung manager? Anak doon ni Daniel. Ano yun? Daniel Padilla. Si Daniel da Padilla? Sir? Hindi po sir, yung kapatid ni Gretchen, yung kapatid ni Claudine. Ah, kapatid ni Claudine. Opo.
Pero ang ganda ni madam ah. May kamukha nga daw siya si sino po tayo? Manager? Marjorie. Opo, yun yung anak ni Marjorie. Oh. Yung Dennis Padilla. Pero ikaw, sir, sino ang kamukha mo? Pag tinanggal ang sombrero, sino? Mike Tyson sir eh. Ay, nag-comment si Wimbol Rocco daw. Oh, di ba? Kita mo mga artistahin yung mga guest natin ngayon ah. Baka nga hindi ako magustuhan ni madam eh. Kung wala eh. Ay, malay mo, hindi naman ako tumitingin sa panlabas na anyo eh. Pero ba yan? Oo. Sige nga. Bigyan mo Alay nga mo, ako ng... Bigyan mo nga ako ng example kung ano yung isang katangian ng lalaki na hinahanap mo sa makakasama mo sa buhay mo. Bigyan mo lang Basta ako. sa akin, trabaho, marunong sa buhay, okay na ako dyan. Eh, bukod dun sa marunong magtrabaho, bukod doon, ano pa? Yun lang. Unang kumain, siyempre. Seryoso, hindi pa ba yun? Eh, paano kung hindi na ako magtrabaho? Di wala na. Iwala na tayo. Ay, normal, alangan pakainin kita. Ako magbubuhay sa'yo. Hindi yan pwede. Dapat tulungan. Hindi yung pwedeng hindi ka magtrabaho. Ano gagawin mo? Nag-asawa ka pa. Hindi, kasi normal lang naman tatanda tayo eh. Ay, andyan na. Punan mo para pagtanda, for example natin, mayroon tayo madudukot. Ganun ba yan? Oh, ano, hala? Pero hindi ka naman silosa. Ha? Hindi ka naman silosa. Bakit? May dapat bang pagsilusan? Eh, halimbawa kung magkakaroon ka ng magiging kabiyak mo sa buhay mo, makakasama mo, siyempre, yayain ng barkada. Hindi naman. Hindi naman tayo mga teenager eh. Kaya nga. Hmm. Kaya nga. Yayain mag-basketball. Diba naman, kung hindi ka silosa. Alam mo yan, ihatid pa kita kung saan mo gusto. Kaya? Oh. Ano pa? Tapos, kung sakali magiging tayo, saan mo gusto tumira? Sa amin, sa probinsya namin. Saan yan? Sa Mindanao. sa Mindanao. Bukidnon nga. Malay-balay Bukidnon. Magkano bang per square meter ng lupa doon para bibili ako doon, para doon tayo titira? Saka na lang natin pag-usapan yan kung hindi ka pa nga nang ligaw sa akin eh. Hindi. Pupunta rin tayo naman doon eh, kung sakaling magugustuhan mo ako eh. Oo. Nasa process yan. Hindi mo na, wag mo na mag-isip na bibili or ano. Isipin mo nga ngayon kung paano tayo magiging okay. Magiging okay lang Ngayon, din. Magiging okay yan lahat, ma'am, basta may plano si sir at kung mag-agree ka dun sa plano niya, yun na po yun. Kunyari, magandang pagsasama, malaking bahay, malawak na kalupaan. Siyempre, ikaw ba naman, ayaw mo pa nun pag magsama na kayo. Go na kaagad. Dapat may pangarap muna. Pangarap. Maganda yun. Pero type mo, sir, si ma'am, sir? Type mo ba? Ay, sobra sir. Oh. Sobra. Kulay pa lang ng buhok eh, kahit wala na akong buhok eh, type ko na po. Ha? Pero ma'am, hindi filter yung video nyo, hindi filter yan. Parang walang filter ata dito sa imo ah. The vibe. Naghanap nga ako paano mag-filter eh. Walang filter sa imo.
Sa Viber lang meron. Wala. Kasi mamula-mula talaga yung pisngi mo eh. Sarap pisil-pisil eh. Medyo mapula talaga ako. Siguro. Oo nga, Tisay. Anong lahi mo, ma'am? Kastila? Bisaya. Oo nga, kasi dyan sa Bisaya, karamihan, nalayan, Kastila. Kastila eh. Kasi dyan dumahong si Magellan eh. Kaya karamihan dyan sa mga Bisaya eh, Tisay eh. Basta mapula-pula, masarap talaga pisilin yan, no? Sir, no? Hindi nga. Totoo? Oo nga. Walang filter yan, ha? Titikan mo ng maayos. Parang artistahan nga yung pisngi mo, pulang-pula. Kaya nga tinanong kita kung filter eh, sabi mo hindi eh. Ibig sabihin, Tisay ka. Wala. Ito na. Ito yung mukha ko. Ilang taon na kayong hiwalay ng asawa mo, madam? Alam siya, ang 19 years nga o 18 years. Ay, yung 19? anak ko na 9 years old pa ang anak ko. Oh. Oh. 9 years old pa ang anak ko. Hindi ka na nagkaroon sa ng girlfriend yan. Boyfriend pala sa loob ng 19 years. Karoon. Ilang beses? Ha? Ay, huwag mo na itanong ilang bisis. Basta kayo nagkaroon. Hindi. Sa habang Ha? Baka nga pupunta ako dyan eh. Baka nga gilitan na ako ng leg ng boyfriend mo. Baka hindi pa kayo wala eh. Hindi naman sure ako sasali dito kung hindi ako hiwalay sa asawa ko. Paano to? Makikita ng asawa ko pag ganyan ako sa kay DJ Hill. Ganun ba yun? Maghanap. DJ Hill daw. Baka minsan kung halimbawa saan yung first date natin, kung gusto mo ako, kasi gusto na kita. Kung halimbawa gusto mo ako, saan mo gusto mag-first date tayo? Ha? Saan mo gusto mag-first date tayo? Kung gusto mo ako, kasi ako gusto na kita eh. Saan mo gusto? Dadayo ako dyan sa'yo? O luluwas ka ng Maynila? Saan? Pauwiin mo muna ako. Dito pa ako sa Saudi. Saan Saudi? Ha? Kasi Saudi. maluwag yung Saudi eh. Saan Saudi? Saudi, Jisan. Saudi Arabia, Jisan. Oh. DJ Joe. Ilang bakasyon mo? Wala pa. Wala pa akong kasi may binabayaran pa akong utang. Ano kung isipin yung babayaran? Ako nang magbabayad dyan. Ilang ba bakasyon mo? Tingnan ko. Yeah. Pag magiging tayo, madam, kung sakali lang ha, kung sakali, magiging tayo. Huwag ka nang babalik dyan. Dito ko na lang sa bahay ko. Ayaw kong tumira sa Manila, uy. Doon ako sa probinsya ko. O sige. Papatayo na lang tayo ng bahay dyan. Sa bukid nun. Sige. 500,000, siguro pwede na yun eh, di ba? Oo. Kung interesado ka, yun, mag-uusap na lang tayo niyan. Kaya nga ako sumali rito dahil interesado ako. Malay mo, mag-work. Hindi naman natin masabi yun eh. Malay mo nga. Pasalamat ka talaga kay DJ Hill. Pasalamat talaga tayo kung sakaling mag-work.
No? Kasi, kung sakali lang naman, no? Pero sa akin, sabi naman ako sa'yo eh. Iwan ko lang sa'yo. Oo naman, sino bang hindi maghahanap ng katuwang sa buhay, makakasama habang buhay, di ba? Ako, may anak talaga ako. May anak ako. Ha? Ilan ba anak mo? Kasi ako talaga may anak ako. Kasi nakalimutan ko na kung may anak ka o wala eh. Ala, parang may ano ka to, ah. Parang, ha? Kasi, nakalimutan ko na kasi habang tinitignan ko yung mukha mo eh, nakakalimutan ko yung mga nakarang kong sinabi sa'yo eh. Ah, isa ang anak ko, isa ang apo ko. 27 years old ang anak ko. Ang apo ko, mag 12 years old. 44 ka, di ba? Tama? Kakanak pa kaya tayo ng dalawa niyan? Punta naman tayo sa anak niya. Hindi. Hindi kung sakali lang, di ba? Wala naman posible eh, di ba? Siguro. Kasi yung anak ko babae eh. Mm. Kasi gusto ko magkaroon ng lalaki eh. Gusto ko magkaroon ng lalaki. May anak naman ako lalaki, ah. Oh. Iba lang yun. Iba lang yun. Siyempre. Ha? Ituturing ko pa rin yung anak yun, pero iba lang yung galing sa akin. Kung sakali ba, ano ba, like it ka ba o tali? O ano? Hindi ko alam. Kasi ako eh, to the point ako eh. Gusto ko pa kasing magkanak ng isang lalaki lang o kahit na nung lalaki o babae. Sa magiging makarelasyon ko. Kaya mo bang ibigay sa akin yung kahit pa kung sakaling magiging tayo? Hindi. At bakit? Anong dahilan? Operada ako. Oo nga. Cesarean? O like Pwede. Hindi pwede. Ito pregnancy. Ha? Itopic. Alam mo yan? Pag nabuntis siya, sa likod siya lumalaki, hindi sa harap. Hindi yung tiyan ang lumalaki, yung likod. Oh, hindi mo alam yun basta hindi na pwede. Okay. Oh, natahimik ka. Hindi kasi practical ako eh. Yung totoo lang ako eh. Gusto ko bang magkanak talaga ng isang lalaki. Practical ka, prakta ako. Hindi na ako pwede magkaanak. Alam, natahimik siya. Hindi, napaisip lang kasi ako eh. Kasi paano ko kasi pag-iwalayin yung hindi magkaanak sa gusto kong magkaanak eh. Papaisip ko eh. Kasi gusto kitang makasama pero hindi ka magkaanak. Gusto ko magkaanak. Kaya nga kung sakali nag-iwalay yung puso ko eh. Ha? Gusto kitang makasama pero hindi ka magkaanak. Kaya ang gusto ng puso ko, gusto kong magkaanak eh. Yun, maghanap ka na doon ka makaanak. Ako, sinabi ko na sa'yo, hindi ako pwede magkaanak. Ay, hindi naman importante. Hindi naman nila yun kasi may anak na rin ako eh. Hindi ko ako lang sana kung meron pa kasi babae yung anak ko eh. Pero meron naman na akong anak eh. Hindi na pwede. Kailan uwi mo rito, madam, sa
Tingnan ko next year. Hindi ko nga ako susundo sa'yo. Ha? Hindi pa nga ako susundo sa'yo, tapos dito ka... Huwag ka nang mag-hotel kasi mahal ang hotel dito sa Manila eh. Dito ko na lang titira sa Payatas. Bago ka umuwi sa Bukidnon. Oo nga. Ha? Okay, pagbakasyon mo rito, susunduin kita sa airport. Naiiwan ba? Terminal 1 o Terminal 10? Tapos, ano magsusundo sa'yo? Kung okay lang po. Tapos, huwag ka na mag-hotel kasi imbis na i-hotel mo, hindi bigay mo na lang doon sa anak mo. Ganun? Tirahin ka na lang dito sa bahay ko. Eh, maluwag naman itong bahay ko eh. 3 kwarto eh, sa taas eh. Bukod pa sa baba eh. Oo nga. Tingnan natin. Kasi nandito ako sa kwarto ko eh. Eh, patulog na sana ako. Kaso, tumawag ko yung si manager ni Sir DJ eh. Kaya, naghanda ako ng gusto eh. Para lang sa'yo. Oh, pinaghandaan mo talaga yan? Hindi ako magsombrero. Napasombrero pa ako eh. Ah, kaya pala nagpagupit ka, nagpaahit ka. Opo. Totoo yun. Mm. Ah? Kasi talagang kinondisyon ko yung sarili ko para lang sa'yo. Ano nga? Ah? Pansin mo pala nag-ahit ako? Ha? Pansin mo pala nag-ahit ako kasi minsan puti-puti na yung balbas ko. Hindi, nakita ko walang buhok yung ulo mo at saka, yun. Ah, oo. Yun, oh. Wala kang Kalbo, masabunutan na kung mag-away tayo kung sakali. Oo. Kahit isubsob muna ako, eh, wala kang masasabunutan dyan kung di yung leg ko lang. Ayos to. Tawa ka mo. Sabihin mo na kung ayaw mo sa kalbo kasi line up ako uli kay DJ kung ayaw mo sa kalbo. Ganun. Palain up ka uli. Hindi. Tinatanong nga kita kung ayaw mo sa kalbo eh. Ha? Tutubo naman yan, sir, next month. Ano bang hinahanap mo sa isang lalaki, madam? May buhok o wala? Ha? Ano bang hinahanap mo buhok sa isang lalaki? May buhok o wala, okay lang. Ay, good. Ay, pasado ako niyan. Pasado ako today. Congrats. Kasi dalawang option eh. Tapos, may abs o wala? Ha? May abs o wala? Sir DJ, parang nagduda ako itong kausap mo ah. Bakit po? Duda? Na? Ha? Bakit po kayo duda, ma'am? Parang may pagkaano ka ba? Wala akong saltik. Baka isipin mo may saltik ako. Hindi ah. Nakita saltik ka ha. Ang sabi, may pagkabakla ka. Hindi, kasi sabi niya, kung ano gusto ma'am sa lalaki, may abs o wala. May abs. Eh wala namang problema sa akin, may abs o wala. May mga babae kasi na gusto nila may abs. Yung may mga maskulo-maskulo. Huwag ka nang magtatago dyan sa sombrero mo. Hindi kasi nasa live tayo eh. Kasi baka kantsawan ako eh. Bakit tandyawan ka? Eh, wala akong buhok eh. Okay lang nga lang. Baka isipin mo, sinto ako. Wala akong sinto.
Wala. Baka isipin mo, may sinusunto ako, ha? Ha? Ah. Hindi. Okay lang, okay lang. Basta mapaa ka lang sa akin, okay na ako eh. Ito yung kwarto ko. Ito. Wow. Laki ah. Ito ko ngayon sa kwarto ko. Mm. Ito yung kwarto ng anak ko. Ayan. Kwarto ng anak ko yan. Tapos, ito yung tiris namin, oh. Para ba ako dun sa katulong eh, no? Kasi hindi ko na masikaso. Tapos, yun yung baba ko. Oo. Mm. Nagtutur ka na ata eh. Hindi, pinakita ko lang kasi yung kung saan ako namamalagi. Para pagdating mo rito, hindi ka na manibago na aakit ka sa hagdan. May hagdanan. Tapos, hindi ka na manibago kung saan yung tiris. Mm. Saka, huwag ka na mag-hotel eh. Mahal ang hotel eh. Pag-uwi mo ng Pilipinas, huwag ka ng motel, kontakin mo na lang ako. Total eh, connected naman na tayo. Walang bayad, sir. Kung dyan si ma'am, hindi na siya magbabayad sa'yo. Grabe Okay. naman to. Hindi ko naintindihan yung sabi ni Gigi eh. Hindi. Kung sa hotel, magbabayad si ma'am. Pero pag dyan siya sa'yo, hindi na siya magbabayad, sir. Ay, hindi na. Magbabayad dito. Ayun. Hindi na. Kahit isang kwarto niya pa, kasi 3 kwarto dito, Mm-mm. mamili siya kung saan niya 1 and 2 and 3, room 1, room 2, room 3 eh. Wow. Oo. Pero hindi mo tatabihan. Eh, hindi ko tatanggihan naman, sir eh. Siyempre, nandun naman yung servisyo natin eh, na ipagkuha natin siya, ano bang tawag na, yung ipaghanda natin siya, yung asikasuhin natin siya eh. Kung anong gusto, magiging rumboy ako. Ah. Rumboy. Pero hindi mo natatatabihan, sir. Rumboy ka lang. Kung hilahin ako pa loob, sir eh, baka magiging room in na lang ako eh. Babantayan mo na lang ako. Magbabantay ka na lang sa akin. Pwede. Ha? Pwede. Babantay ako sa'yo 24/7 kung yun yung gusto mo. Mm. Mas maganda dyan kasi may security guard pa ako personal na. Yup. Mm. Siyempre, respeto naman kita. Hindi naman porket dinala kita rito sa bahay eh. O walang na kita. Hindi pwede yan eh. Bisita kita, dinala rito. Oh, kapitbahay ko. Kaamok ng away. May nag-amok ng away dyan, sir. Opo, oo. Kapag natutulog dyan si ma'am, mamaya may naghagis ng bato, sir. Saan? Yun. Oo nga, ma'am. Meron nga. Tang, sunog na yung bahay ko ah. Eh, Sinong nag-amok, sir? sir, yung papainitan pala na linuto ko, nasunog eh. Oh. Thank you ah. Thank you. Buti na lang. Buti na nangamoy yung papaitan ko ah. Ha? Yung kapitbahay. Naamoy ng kapitbahay na yung papaitan mo nasunog, sir. Opo, dili. Buti pa yung kapitbahay naamoy yung luto.
kasi DJ kasi nasa taas ako eh. Nasa taas ako nasa second floor ako eh. Oo. Nakalimutan ko pala yung nakasalang pala yung ulamin yung Papaitan. papaitan doon sa first floor. Oo. Ting talaga oh. Yan ang disadvantage kapag mataas yung bahay mo, maraming kwarto, sir. Di mo alam, may mawala na pala sa baba. Di ka man natutulog pa sa taas. Kaya nga doon papasok yung may kasama ka sa buhay talaga eh. Oo. Eh, kung may kasama ka sa buhay, kung magiging meron kang asawa, magbabantay. May Hindi mo na- magpapainit sa'yo. Hindi mo na kailangan lagyan ng updo yung papaitan mo mamaya, sir. Kasi sunog na, papait na. Ito eh, pagbaba ko talaga, umusok. Umusok. Sunog talaga. Sunog talaga DJ, pakita ko sa'yo. Pakita ko. Wala. Di ba nilalaga yan? Hindi mo nilagyan ng maraming tubig. Hindi DJ kasi nasa rep kasi yan eh. Pinainit ko lang galing ng rep eh. Ah, okay. Luto na pala. Oo. Hmm. Galing ng rep. Ay, usok pa oh. Usok na yung kusina mo. Wala. Dito, galing ng... Oh, daming red doors, ah. rep. Ma'am, daming inumin mo. Tapos, ayan. Wala na. Pait talaga yan. Eh, ma'am, hindi mo yata pang ulam yan, sir. Pang pulutan mo yata. Daming alak sa reba. Hindi ko DJ. Hindi ko. Ano po Minsan yun? lang ako minom. Oh, Minsan lang ako minom kasi may tindahan ako, yung anak ko nagmamanage yung anak ko. mga soft drinks. Oo, soft drink siya anak na rin. Eh, kaso nga, nakalimutan ko kasi nataranta na ako doon sa Kapitbahay mo. impon mo eh. Naghanda na talaga ako eh kasi nagpabango na ako. Kaya ko makakatabi ko na si Mamo. Nagpabango na ako. Nagsimbrero. Teka lang, sir, bakit may erinula dyan? Pero pag hindi na ako kayo pag lasing na lasing ka. Ay, oo, yung... Kasi... Yan yung anirula ko talaga, DJ, kasi tamad na akong bumaba sa CR eh. Oo, baba. Okay. Dito ko sa kwarto ko. Oo. Hindi ko makamupon sa papaitan. Itim na itim. Pait na pait yun. Walang sisiyan sila. So, nagpa-line up ko dito eh. Mabuti na amoy ng kapitbahay. Sabi mo yung nag-aamok. Yun pala yung papaitan mo. Sabi mo nag-aamok sa kapitbahay. Yun pala na amoy ng kapitbahay mo. Oo nga po, DJ. Kala ko eh. Pasalamat talaga ko may kapitbahay pa rin ako na kahit pa paano, DJ. Ay po. Ay, Kaya, mahalagang kapitbahay talaga, DJ. Opo. Kasi kung wala, ay sigurado. Baka upos Kung wala na sila eh. Kasi nakapugos na ako kay madam eh. Kasi yung isip ko at saka puso ko, nandun na kay madam eh. Kaya, yung pinasalang ko, nawala na sa isip ko eh. Kasi sino ba namang ba sa ganda ni madam? Oo. Ako pa dahilan kung makasunog yung mo. Oo, wala talaga yung isip ko. Doon sa linuluto ko, papaitan, naging papait talaga. Kasi wala na, puro itim na eh. Yung kaldero, parang puwit na ng kaldero yung papaitan ng itim. Parang dinuguan yung mukha. Hindi kasi napithaan niya ako sa ganda ni madam eh. Isang ngiti niya parang natunaw na ako eh, kaya hindi ko na naisip yung papaitan. Kalimutan. Hindi nga, kasi
may sinalang talaga ako, pero nawala ang isip ko doon kasi nakapokus ako sa sa'yo eh. Kaya ibig sabihin nun, nawala yung isip ko doon sa ulam kong papaitan, ikaw ang gusto kong ulamin. Saan ka pala sa Saudi Arabia, di ka ba? Oh, Jisa. Saan po ako? Mabait naman yung amo mo dyan. Okay naman. Mabait. Thank you, Lord. Kasi minsan meron akong nababalitaan na yung salbahe yung amo kung di numulis siya yung kasambahay, sinasaktan, papatulbo, tumakauwi. Pero ikaw, good. Bait. Sinasaktan lang sila ng amo nila, sir, kasi minsan nagsiselfone sila, nasusunog yung mga niluluto, kaya hindi ka pwede doon sa Saudi, sir. Pero parang magiging Ramadan dyan, hindi, kasi pagkakalam ko sa Ramadan, kahit hindi ako Muslim kasi may kaibigan akong Muslim, umpisa daw doon sa madaling araw, tapos hanggang sa ating gabi, walang kain-kain yan, tama ba yun? Duty namin pag Ramadan, ang duty namin panggabi hanggang magdamag. Yun. Hindi, yung kain. Pag araw, pahinga nila yan. Ang araw, pahinga nila. Pag gabi, pwede silang kumain dyan sa gabi. Yan, pag araw, pahinga nila, tulog nila yan. Di, wala akong pakialam dyan sa mga among Muslim. Yung gusto ko, yung sa mga helper na Pilipino na kagaya ko. Kung halimbawa, ano yung kain nyo pag Ramadan? Sa salon naman kasi si ma'am, sir, hindi sa loob ng bahay. Wala. Ha? Sa salon kasi ako nagtrabaho. Kaya yung alam ko, pag duty lang, ang duty namin panggabi. Hindi ko alam yung sa bahay. Kasi nasunog yung papaitan ko eh. Nawala na yung focus ko dun sa trabaho ni madam. Pero totoo ba, madam, yung magpapatubo ng buhok? Totoo ba yun? Hindi na yan tutubo yung buhok mo. Matanda, may edad na tayo. May edad ka na. Oo nga. Pero kasi merong kinukomersyal yung may ads dito sa YouTube. Hindi ko na lang banggitin kung sino yung ba. May kinukomersyal na patubo ng buhok. Totoo ba yun? Try mo. Hindi, para sa'yo na lang kasi kung trabaho sa... Pero yun ko hindi na yan tutubo yung buhok mo ng tulad ng bata ka pa. Hindi, kasi nag-uumpisa lang naman maglakas yung buhok ko is 30... Kasi nung nag-aral pa ako ng college, okay pa naman eh. Nung 36 na lang ako nag-umpisa maglagas. Oo. Sa kakain mo yun ng sunog na papaitan, sir. Tagay, na tayo. Hindi na pwedeng i-recover yun? Ha? Hindi na pwedeng i-recover yung buhok, yung taniman ba ng hair follicles? Pwede na yan? Hindi na pwede sa edad mo. Oh. Pero may pag-asa naman yung kalbo sa'yo. May pag-asa naman. Siguro. Tapos, ano pang hinanap mo sa isang kalbo? Bukod sa wala lang, ano pang hinanap mo? Ang hinahanap ko sa isang kalbo? Bukod sa wala lang, ano pang hinanap mo sa isang kalbo? Ha? Bukod sa walang buhok, ano pang hinahanap mo sa isang kalbo? Ano pa bang hanap? Kasi ba kalbo? Baka dalawa lang. Ang aksyon may papakita ko sa'yo. Ha? Ha? Bukod sa walang buhok yung isang lalaki, ano pang hinahanap mo sa kanya? Ewan ko, umbot sa langaw. Bukod sa kalbo. Ano? Ano yun, sir? Pakiulit. Sir DJ, ang question ko sa kanya, bukod sa walang buhok yung lalaki na magugustuhan niya, ano pang hinahanap niya? Wala na akong hanapin. Kasi wala na kang buhok eh. Wala ka ng buhok. Wala na akong hanapin. Hindi na ako maghanap ng buhok. Hindi. Yun na. Ha?
Ha? Yung palainom, bisyo. Kasi, kaya ngayon ang point ko eh. Kasi ako, minsan, uminom ako pag diop ko. Hindi, magharapan lang tayo. Inuman na lang tayo. Tayo na lang magharap. Huwag ka na maghanap ng iba. Uminom ka rin ba? Ay, inom ako. Bakit hindi? Anong ininom mo? Ha? Anong ininom mo? Kahit ano. Lambanog. Syutong. Pang matanda. Syuktong. Anong syuktong? Hindi ko lang alam yung syuktong. Joke lang. Kasi dati yung ako, pero wine naman sa'yo. Wine naman ibibigay ko sa'yo. Pero, totoo ako ayaw ko kasi madam yung palainom na babae. Kaya doon ko iniwalayan yung asawa, yung kinakasama ko kasi palainom eh. Ayaw ko yung palainom. Gusto mo ikaw lang uminom. Ako, uminom naman ako, minado ako, tuwing day off ko lang. Rest day ba, rest day? O di, kung iinom din ako lang din. Kung wala ako, kung nasa bahay lang ako, kung wala akong trabaho. Ano nga, kung magsasama tayo, wala kang trabaho, dito ko lang sa bahay, di araw-araw ko uminom eh. Paano yun? Hindi din naman araw-araw, grabe namang araw-araw. 3 times a day, no? Kada kain, inom. Okay. Kasi kaya ka sumali rito kasi gusto kong makahanap na magiging kaparehas. Kaya nga. Seryoso sa buhay ko. Malay mo, sertehin ako dito. Ayaw ko yung palainom ng babae. Gusto ko. Uminom lang yung may okasyon. Di naman pwede, baka tuwing pag-uwi ko ng trabaho, iawatin ko dyan sa labasan, nagwawala. Hindi naman pwede yun. Nangangawit ka na po ba, ma'am? Yung walwal. Ilang beses ko minum, madam, sa isang linggo? Ha? Ilang beses ko minum? Ay, matagal na akong hindi nakainom. Dito ako sa Pag Saudi. nasa Pilipinas ka, sa loob ng isang linggo, ilang beses ko minum? Hindi na siguro gaano kaano. Tulad ng dati kasi may edad na eh. Dati, Yung dati, ilang beses yung dati? wala na. Oh. Pwede araw-araw. Pero nawala na yun. Wala na. Araw-araw, times, kano na yung... Ano ba ininom mo dati, madam? Kasi Beer. yung Red Doors ngayon kasi may tindahan yung anak ko. Yung isang ko. Budgetan mo lang ang 3 kopi araw-araw. Yung isang mucho, 140 na eh. 140 na yung isang litro eh. 140 times 7. 320. Samantala times yung 7. sweldo ko ng guard is 900 lang sa 12 oras. Wala na. Yung allowance na lang nung nanay ko mapupunta doon, alam. Pero Bawas-bawasan. madam, ayaw ko yung isang babaeng uminom. Sa totoo lang. Ayaw ko. Practical na ako. Walang problema yan. Practical din ako. Kung ayaw mo uminom yung babae, ikaw din, huwag ka na umiinom. Kaya nga sa loob ng isang buwan,
2 beses lang ako uminom. Sinasabi ko yung totoo kasi tuwing day off ko lang yun eh. Dito pa naman ako sa bahay mo. Dito lang ako sa bahay mo. Kumbaga yung pangtanggal. Oh, Kasi kasabihan niya, ang kasabihan niya eh, masama naman yung walang alcohol ng katawan eh. Yun nga eh. kailangan talaga may alcohol. Oo, kasi alam mo madam, Pagpasigla eh. kung sa tutusin nung may kinakasama ba ako, mas ginaganahan ako pag yung maglabing-labing kami kung nakaisang bote ako. Abot ng 2 oras. Oo, 2 oras. maglabing-labing kami. 2 oras na ano, sir? Pag maglabing-labing kami, sir, pag nakainom ako ng isang Red Horse, yung malaki, abot ng 2 oras, sir, maglabing-labing. Ikaw na. Talaga lang? Abot 2 oras? Ha? Ma'am, saglit lang. Teka lang. Sino yun? Ma'am. Ala, asawa yun. Saglit lang. Ala. May tumating. Nahuli ng Sir DJ. Diyos ko. Ito na nga yung sinasabi ko eh. Alam niyo matagal na kayo ang haba na Ay, ng pag-uusap ninyo. Nasa 1 oras na mahigit, ma'am. Saglit lang. Dumating yung asawa. Dumating yung asawa, ma'am. Asawa po ba Sabi yun? walang asawa. Hindi, kasi sabi Yari niya, ka Sir DJ. hindi, sabi niya wala, di ba? Wala nga talagang asawa. Di ba Okay. nagalit yung biglang patay? Uy, yun nga. Kasi sinabi niya ano, na ano, Jer? Try mo nga tawagan si Sir. Kung online pa. Saglit lang po, mama. Pinapatawagan ko kay manager. Okay lang po. Oo. Pero, dun sa kausap po ninyo, ano po ba, naniniwala ka na walang asawa talaga yun? Bulaklak sir eh. Halata mo. Hmm. Online manager. Teka lang, mama, ibaba ako muna yung tawag mo, ha? Tawagan ko nga muna. Oo, tawagan ko nga muna. Tanungin ko siya. Okay. Makaasawa yung makasagot. Makaasawa yung makasagot. At bigla ho akong yaw-yaw yun ba? Asawa niya kaya yon? Sino kaya yon? Hindi na sinasagot oh. Hindi na sinasagot Nanay Pearl. Ha? Ayun lang oh. Hindi pa rin sinasagot oh. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Manager, parang na-upset ako na parang ako ba? Alam niyo ilang beses na rin 'to nangyari na may mga sumasali dito na huli ng asawa nila. Meron nga po diyan sa labas siya yung lalaki tapos yung asawa niya biglang dumating hinampas sa ulo. Oh, gabi pa. Nalala po ninyo yun. Ayun, tumawag. Yung boy. Saglit lang ha. Sir, ano po nangyari?
Kasi akala nung bumbero, sir, may sunog pa rin. Ha? Akala nung bumbero, may sunog pa rin. May sunog sa? Dito sa bahay, akala niya kasi report pala sa barangay. Oh, ngayon, sino yung nagsalitang babae? Ayun, sir, yung taga-barangay. Oh, eh bakit po, yun po yung reaksyon niya? Na ano, na sa sinabi mo kay girl na nakadalawang oras ka maglabing-labing. Hindi, sir, kasi yung report ko kasi, Wala namang nag-report. Sino po ba nag-report sa barangay? Sino ilang oras na yung kanang yung sa luto, dalawang oras na. Yung Nasunog yung papaitan ko, dahil almost 2 hours na. wala. Kailan lang yun kanina lang po yun O, ngayon, pumunta yung mga taga-barangay. Opo. O, sinong nag-report sa barangay na nasunog yung papaitan mo? Kapitbahay. O, Kala nila yung hindi papaitan yung sunog, pinaliwanag ko na lang. So, tumawag sila ng barangay? Yung kapitbahay, Opo, oo. Tapos yung barangay na yun, yung babae kanina, sa barangay yun, yung nagsalita? Oo, kasi nandun ako sa babae. Nandun ako sa may tindahan. Ba't to kasi ninyo pinatay yung tawag? Hindi kasi mawawala yung concentrate ko po eh. Okay. Isa na yung mga taga-barangay. Umalis na, pinaliwanagan ko na eh. Anong sabi mo na bakit po siya? Okay. So anong gusto mo yung mangyari, sir? I-connect ko kayo doon kay girl? Kayo na lang po mag-usap off cam? Opo. Sige, connected naman na po kayo. Andyan po yung group chat i-PM mo na lang siya, sir, ha? Tawagan mo, ha? Nanonood po yun, sigurado. Nakamonitor na po yun. Salamat, DJ. Okay, thank you. Inuubo ako dun. Magaling, ha? Narinig nyo naman po siguro lahat na may dumating bigla at sumingit sa usapan nila, no? Yung sabi niya kay girl, pag nakainom daw siya nakakadalawang oras daw siya maglabing-labing. Yung reaksyon ng isang asawa na nahuli niya yung mister niya na may kausap na iba, yun yung busis ni girl eh. Hindi naman taga-barangay yun. Ang ganda ng alibay ni sir. Abuti walang pumutok na batok. Sadya ini. Maluoy ka. Naalala ko rin po mga year 2020 or 2021, gabi sa evening edition, may may lalaki din sumali. Madilim. Sabi niya nasa labas daw siya. Bakit nasa labas nga? Sa grahe daw siya, ganun. Doon palang duda na po ako eh. Kaya hindi ako pumapayag minsan na may mga guest tayo na madilim. Kasi nagtatago pala yun. May kausap siya sa live, tapos biglang lumabas yung asawa. Yun pala, yung anak niya at saka yung asawa andun sa loob ng bahay nanonood sa live. Nakikita niya yung mister niya sa pambubula doon sa kausap niya. Pumutok batok ni boy.
Hindi ako makamove on. Hindi ako makamove on. Hindi ako makamove on doon sa ano, sa sisig. Ano sa ano? Sa papaitan. Papaitan. Nasunog sa kakadiskarte niya kayo. lalo ano yun, mapait yun. Sunog na sunog. Ba't ni mo dong? Pero update na lang siguro magpi-PM yung asawa niyan sigurado, kasi yun pa yung nangyari nung nakaraan, yung asawa niya na andito nag-PM sa amin, so in-explain din namin na wanted sweetheart nga po ito, asawa niya nagpa-line up. Ang ganda ng usapan nila ni girl di ba? At ako natuwa ako, no? Pero yun pala yung ending. Anak niya nag-aaral, anong pa lang yun? Ilang taon pa lang yun? Ilang taon pa lang yun? Nasa first year high school. Bali 13 years old. Pero nagtitinda. Doon pa lang duda na ako. Nagtitinda ng ano, kasi siya nagtatrabaho bilang guard, ipanggabi siya siguro ngayon. Sabi niya, natutulog siya sa araw. Kung anak niya pumapasok din sa eskwelahan, paano ititinda yung mga red horse doon sa rep? Kaya doon napaisip na ako kanina, may asawa to. Live-in lang daw sila. Tapos ano siya ng asawa, ng mga nanay niya, magulang niya doon sa US. Petition. Hanggang ngayon, hindi pa daw siya nakakaalis, wala pa yung petition. Nag-guard daw siya. Ganda ng plano nila ni girl di ba? Bibili nga siya ng lupa doon sa Bukidnon. Ito na nga po yung in-example ko po palagi, wag kayong sumali nang may mga sabit kayo. Kasi unang maapektuhan mga anak ninyo pag napanood nila ito. No? O may magkikinto doon sa mga anak mo. Friend. Oo. Si daddy mo sumali doon sa Wanted Sweetheart. Namatay na pala yung nanay mo. Ba't di mo ako inimbita? Kasi doon lang pala na laman ng anak mo na biyudo ka na. Sino yung nanay niya na kasama niya sa bahay niyo lagi? Ano yun? Espiritu na lang? Kaluluwa na lang? Yung iba nagsisinungaling, biyudo na, ganun. So, pangit po kasi, no? Ano kayang feeling, no? Ng mga bata na masabihan sila na biyudo na pala yung tatay nila, samantala yung nanay niya andyan naman. Bukod po doon, siyempre magkakalabuan, mag-aaway, mag-asawa. Yun po yung i-consider ninyo pag sumali kayo dito sa programa natin. Manager, parang nalambot yung katawan ko. Alam niyo, wala pa akong kain. Walang almusal pa, nanghalian, late na nga po ako kanina kasi may pasok mga anak ko. Nang lambot ako bigla, manager.